Musta artist? For today's video, panibagong art venture na naman yung gagawin ko. Na kung saan, sa totoo lang, tapos na yung artwork. Na-record ko na, nagawa ko na. Gaya nga na sinabi ko, ito na yung bagong format ng channel ko. Gusto ko na kasi mas maging consistent sa pag-upload. Kaya mas pinadali ko na yung edit. Imbes na maraming cheche, boreche, or camera angle. Tas basta, syempre, mahirap mag-record ng mag-isa tapos magdo-drawing pa ako. Ginawa ko na lang na mas maging madali ito para sa akin. Imbes na kung ano-ano pa, i-record ko na yung full process ng artwork. Tapos, ganito. Imbes na voiceover, re-recta ko na lang din, di ba? Para mas maging natural din yung pagsasalita ko. Kasi, meron din ako mga gusto pang i-develop sa sarili ko. Especially, gusto kong magsalita ng komportable pa sa harap ng camera. At kung bago ka nga lang dito sa aking channel, ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang factory worker. 2 years na ako nagtatrabaho dito at almost 2 years na rin ako gumagawa ng content na art-related lang. Ang point ng channel na ito ay mag-explore ng iba't ibang uri ng art materials, art style, basta lahat ng tungkol sa art, maliban sa tutorials kasi wala talaga akong balak mag-upload ng mga art tutorials dito. At kung napapansin mo kung bakit medyo malalim yung boses ko kasi kagigising ko lang ngayon, as in literal na kagigising ko lang. Tamang mumug at kape lang, tapos game na, gusto ko na agad i-record. Kasi kagabi dapat or kahapon pa. Kaso hindi ko nagawa dahil maraming excuses, tas procrastination. Tinatamad din ako. Yun, lahat-lahat sama-sama nga. Nagsama-sama na yung dahilan. For today's adventure nga, syempre ginamit ko ang alcohol-based markers. Kung ako papipiliin, ito na siguro yung art materials na gusto kong gamitin habang buhay. Yung talagang magpo-focus lang ako dito sa alcohol-based markers. Kaso sa tingin ko, hindi pa ngayon yung time. Parang, syempre, gusto pang mag-explore, gusto pang matuto, gusto pang i-discover pa lahat ng ibang materials na nag-i-exist or mag-i-exist pa lang. Gusto ko lahat subukan. Pero sa ngayon, syempre, ano lang muna to, trial. Almost 1 year ko na rin ginagamit tong alcohol-based markers at nakakatuwa kasi kahit paano nararamdaman ko at nakikita ko mismo personally yung improvement na ginawa ko. Meron ako mga ilang artwork sa sketchbook ko, siguro mga 3 sketchbook yata yan na nakafocus lang sa alcohol-based markers. So, ito yung pinakaunang artwork na ginawa ko gamit yung alcohol markers. Siyempre, background muna. Tapos nag-try ako ng full page. Yung first portrait ko gamit alcohol markers. Full body. Na, yan, nagtatry-try lang ako. Tapos to reference ko rito yung sarili kong kamay. Yan, medyo nagpa-practice na. Siyempre, yung paborito kong artwork na ginawa, si Kurt Cobain, si Hook, kasi sinubukan ko kung paano i-blend yung green, tapos lahat ng alphabet na meron. Siyempre, si Bruce Lee. Yan, mga tamang trip lang. Yan, nag-pink ako kasi gusto ko makita kung paano i-blend yung pink. Mga tiny house, yan, pati itong mga motor. Gusto ko nagkikita yung yung tawag doon, yung bounce light na effect. Yan, si Wolverine. Yan, talagang nagtitrip-trip lang talaga ako. Tamang practice lang ng mga iba't ibang shade, iba't ibang kulay. Tsaka yung mga family colors. Yung tama ba term ko, hindi ko alam. Pati yung mga bounce light. Siyempre, yung iba kasi dyan, mga natutunan ko lang din sa pag-digital art. Tapos ina-apply ko sa alcohol markers. Yan, ito mga hindi ko na ito na-upload kasi kulang. Ito, nagandahan ako sa shading ko rito lalo sa mukha. Kaya mas ginana pa ako gumawa pa ng portrait yan. Si Thanos, tapos yung bounce light. Gandang-ganda ako sa ganong effect eh. Ito yung tertiary na wala kasing reference, nabura ko. Sayang. Yan, ito nakita ko lang din sa Pinterest. Sinubukan ko kung ma-achieve ko yung kulay ng background. Yan, gusto ko orange para masakit sa mata. Yan yung mga ganito, yung mga multicolor. Tamang practice lang. Ito si Bruno Mars, freehand. Trapings lang din. Yan yung mga artwork na hindi na natapos. Yan, mga tamang trip sa green at orange yan. Actually, marami talaga akong pinagpapracticean. Iba-iba. Yung iba nasa puro gouache na yung banda rito. Pero yan, isa sa mga gusto ko rin itong gorilla na to. Yan, alcohol markers lang din yan na may kombinasyon ng brush pen. Yan, mga naghalo-halo ni nasa sketchbook ko. Mga mga hindi na ayos na artwork. Ito, isa sa mga paborito kong nagawa, si Efren Bata Reyes. Ito, mga random lang, nasa isip, kung ano lang.
Yung mga brush pen na artwork ko, sayang. Yan, ito yung mga gusto ko. Mga multicolored na alcohol markers. Yan, outdoor drawing, brush pen, pencil. Ito, isa. Nakakasan din ako dito sa reference ko na to. Sa Pinterest ko lang din nakita actually. Bali, mga brand na ginagamit ko pa rito nun, hindi pa Ohuhu. Yung alcohol markers na ginagamit ko pa rito, yung cheap brands pa. Tapos, ito na yung ito na yung latest na to eh. Yung nag-focus na ako sa food na alcohol-based markers. Food naman yung topic ko, wala lang. Trip lang. Gusto ko lang gumawa ng series na related sa pagkain. Yun. At syempre, yung pinakaboborito kong artwork na nagawa, itong portrait drawing ng pinakamatalik kong kaibigan at kapatid. At lahat ng artwork na pinakita ko, mapapanood nyo sa TikTok ko at sa FB page ko. Yun, kasi medyo mas masipag talaga ako gumawa ng short form content kasi kaya ko siyang gawin daily maliban dito sa long form content. Pero kung ganito yung magiging format ko na, siguro mas talagang i-fix ko na yung ganitong format. Siguro mas magiging madalas na rin pag-upload ko rito. Ito lang din yung mga sitwasyon na medyo mahirap. Syempre kapag meron kang day job tapos meron ka ding passion, naglalaban sila sa isip ko sa yung katawan ko. Syempre minsan, pagod ako sa trabaho, wala akong gana mag-drawing, pero kailangan kong gawin kasi gusto kong gawin. Pero priority ko naman din yung trabaho. Syempre yun yung pangunahing source of income namin sa ngayon. Kaya, yan. Pero kahit pa paano na ma-manage naman pagsabayin, sinusubukan naman. Pero anong malay natin, di ba? One day, ito na yung siguro bumubuhay sa amin. Parang dagdag sa source of income na rin. Sa ngayon, medyo lang muna. Chill lang, aral-aral lang muna. Sa akin din kasi hindi talaga ako tumatanggap ng mga art commissions. Kung tumanggap ako, sobrang bihira lang. Parang mas gusto ko lang kasi mag-aral, mag-explore, mag-trip. Yung gawin ko lang yung mga gusto ko. Yun, so balik tayo sa drawing. As you can see, talaga every artwork na ginagawa ko, nagsisimula lagi ako sa sketching muna gamit lapis, freehand. Di kasi ako nag-grade, di talaga ako natutong mag-grade, di rin ako mahilig yung magbakat or mag-trace. Siguro nagte-trace ako sa digital pag gusto ko ng efficient na result. Pero mas madalas talaga freehand. Kahit portrait pa yan, basta i-freehand ko yan, mas komportable akong gawin yon. Sa sketching process ko, kapag nagdo-drawing ako, especially ng mga bihira ako ma-drawing, sinusimulan ko lagi sa shapes lang. Pero sa isip ko lang, shapes lang. Pero pag i-drawing ko na siya ng kamay ko, doon ko na kinokortehan. Basta malagay yung mga basic shapes lang. Kagaya dun sa bun, sa ibabaw. Lang yan, square lang, nasa isip ko square lang yun eh. Pero pag i-drawing na siya, yan, nilalagyan ko na agad siya ng curvature. Pero medyo magaang lang yung kamay ko sa pagdo-drawing. Tapos, dinadaanan ko na lang ulit ng mas madiin konti. After ng sketching, syempre, brush pen. Yan, paborito ko talaga tong Figma FB na to. Hindi ko alam kung brush pen to o ink pen na to. Pero mukha siyang brush pen. Hindi naman ako sponsored, pero gusto ko lang siya gamitin. Sobrang komportable din ako, parang ako si Kim Jong-gi. At pagdating naman sa coloring stage, ito yung nagustuhan ko talaga sa alcohol-based markers kasi parang siyang, kumbaga sa digital art, parang naka-multiply mode lang lagi. Lagi ko kasi sinisimulan sa lighter tone ng base color ng artwork yung ginagawa ko. Kumbaga, kung ang base color ng subject is green, ginagawa ko medyo yellowish pa ng konti, yellow-green, para ganun. Kasi iniisip ko palagi na merong highlights. Siyempre, napaka-importante ng highlights. Pero dito sa burger na to, sa artwork na to, pachamba-chamba lang talaga yung pag-shading ko dito eh. Pero sinasalang-alang ko pa rin siyempre yung kung nasan yung light source. Siyempre, yun yung mas bibigay ng kulay. Ay magbibigay buhay sa artwork, diba? Pero bakit nga ba burger yung napili kong subject? Nung nakaraan kasi, bago ko ito i-drawing, nagkikrave talaga ako sa burger. Kaso, imbis na bumili ako, inisip ko na, i-drawing ko na nga lang. Meron ng pambili, pero wala lang. Parang mas trip ko na lang siya i-drawing. Tsaka gumagawa pala ako ngayon sa ngayon as of recording this,
gumagawa ako ng ng series of drawings gamit ang alcohol-based markers na puro food related lang. Talagang asing puro pagkain na gusto kong kainin. Kaya ako rin pala sinimulan talaga tong burger na to. Kaya ito rin yung ginawa kong main subject para sa vlog na to. Minsan kasi talaga nakakatakam yun yung Jollibee burger. Di ko alam kasi bakit walang burger dito sa South Korea Kaya minsan talaga parang hinahanap-hanap ko din Kaya nung minsan nag-vacation ako dyan, talagang sinulit ko rin talaga. Siguro 8 days yung vacation ko. Siguro 5 times yata kami kumain ng pamilya ko. Yan, tas lagi ako may burger. Pero hindi ganyan kalaki. May ganyan ba si Jollibee? Hindi ko alam Wala yata, di ba? Yung papel na ginamit ko nga pala dyan, brandless lang siya. Pero parang mas maganda pa siya sa watercolor pad ng Canson. Di ko alam, basta binili ko lang siya dito sa art supplies na malapit dito sa area ko. Basta medyo makapal siya Soon papakita ko yung mga art materials na meron ako, pati talagang ginagamit ko. Siguro mga 13 inches yata yung size na itong burger na to. Tapos isa lang sigurado, di ko kaya maubos ng ganyan kalaki sa totoong buhay. Siguro mga 1/4 nga lang yan Nakakaumay din man din kasing ganyan karaming karne. Siguro yung cheese tsaka yung lettuce pwede pa. At syempre sa pinakahuling proseso ng pagdodrawing ko, yung highlights. Ito yung pinaka-paborito ko talagang parte, lalo na nung nagtatato pa ako. Dito na yung mga umaaray-aray yung mga client. Pero yan kasi talaga yung pinaka mag-pop out ng artwork. Tsaka yung color, yung paraan ko pala ng pag-shading ng kulay. Huwag nyo nang pansinin, hayaan nyo na yan. Sadyang ganyan lang talaga ako katamad. Kung ano lang yung sa paraan na gusto ko, bara-bara, okay na ako dyan. Yun, at sana nag-enjoy ka sa bagong format ng vlog ko at saka ng artwork ko. Or kung hindi man sa pareho, okay lang sa akin, syempre. Pero sa ngayon, here's the result!